Hello guys! Welcome back sa aming part 3 ng Baguio trip namin. Medyo pagod na kami dyan pero go pa rin kasi sayang ang lamig. And today, nagpunta kami sa Dragon Treasure Castle kung saan feeling namin bigla kami pumasok sa fairy tale pero ang totoong treasure ay ang picture taking skills namin. And after dyan, pumunta pala kami sa Diplomat Hotel o yung sikat luma at yung sinasabing may multo daw, ewan ko. So haya, samahan nyo kami at tara mag-explore muli tayo sa aming Baguio trip. Hello guys! So ayan na nga, welcome ulit sa Baguio vlog namin and today may bago kaming adventure na hindi masyado na pag-uusapan pero super interesting, ang Dragon Treasure Castle. Nagtaksi na nga lang kami papunta doon kasi hindi namin alam kung paano magko-commute. So nakita namin to sa Facebook kaya sabi namin tara puntahan natin. Yung pagbaba nga namin nandito hanggang dyan lang kami binaba ng taxi kasi meron shuttle na sasakyan papunta mula dyan papunta doon. So may binayaran nga pala kaming entrance fee dito at ayan, bumaba na kami. Ayun yung pupuntahan namin, di ba? Parang nasa tuktok na siya ng earth. So ayan, pababa kami dito kasi dyan daw yung sasakyan namin. Kasi dyan yung shuttle bus, shuttle taxi, shuttle, basta shuttle na sasakyan namin going there. Lalo na kapag mga commuters kayo, so hanggang dyan lang talaga. Tapos ayan, yan yung shuttle na sasakyan nyo. At pagdating nga dito, ang dami pa rin namang mga pagkain. Grabe, sabi ko sa inyo, kahit sa kayo pumunta, lagi na lang may pagkain. Kaya hindi kayo talaga magugutom dito. So, heto na nga, hindi ito yung tipong baba ka lang ng sasakyan, picture, tapos uwi na. Ito yung, teka, tama ba yung sinakyan natin na klase ng adventure? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap siyang puntahan. Pero marami namang taxi na pwede nyong arkilahin at ibaba na kayo papunta dito. So, ayan, nakasakay na kami dito sa shuttle, sa van. Ang saya nga kasi napaupo pa kami sa unahan, kaya kitang-kita namin yung mga dinaanan. So, ayan, nakikita nyo na ba yung castle? Ayan, parang nasa fairy tale. Oh my gosh. So, ang Dragon Treasure Castle ay matatagpuan sa Bacakeng Norte, Baguio City. So, inspired siya sa Chinese mythology, lalo na sa kwento ng mga dragons at hidden treasures. Yan, yung tipong pagpasok mo dito, baka may sumadubong sa aking mga dragon. Huy! Kaya pagpasok mo pa lang, feeling mo talaga nasa fantasy movie ka na, pero nakasapatos ka pa rin na panglakad. Ano ba yan? Ayan nga, alam nyo, tingnan nyo naman yung itsura. Parang nakikita ko lang naman yan sa mga napapanood kong cartoons, 'di ba? Sa mga movie, yan. O 'di ba? Talagang mukha siyang pang fantasy talaga. May mga prinsesa, may mga dragon, may mga kawal. Ganon yung vibes niya, promise. So, heto, paano ba pumunta kung commute ka lang? Ang dami talagang commuter, syempre. So, eto na yung legit guide para hindi kayo maligaw, ha? So, kukwentuhan ko kayo habang pinapanood nyo yung nangyayari dito sa loob. Ang daming tao dyan, guys. So, from city proper or sa Burnham Park, pwede kayong humanap ng jeep na papuntang Bacakeng Norte. Tapos sabihin nyo lang daw, Kuya, Dragon Treasure Castle po. Pero late na namin nalaman na may ganun pala kasi from Hotel Vivo na tinutuluyan namin, nag-abang na lang kasi kami ng taxi para less hassle na din. So, ayun, dinala kami papunta dyan. So, ang pamasahe namin siguro nasa around 150 pesos lang simula sa Legarda, mula malapit sa Burnham papunta dito. So, pero kung gusto nyo mas makamura, may mga jeep daw going there. So, usually, alam na nila yan. Pero kapag hindi, magtiwala kayo. Pero slight lang. Pero minsan, may mga kasamang kwento itong si Kuya Driver. Minsan, may mga life advices pa. Huy! Pagbaba nyo, hindi siya agad yung mismong entrance, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. Pagbaba nyo doon, may registration area pa doon na kung saan magbabayad kayo ng entrance fee, tapos ituturo kayo doon sa sasakyan nyo na shuttle. Yun, pagbaba nyo, hindi siya agad yung mismong entrance. Ulit-ulit ako sinasabi ko. So, may konting lakad pa, sakto lang para ma-feel mo na, oo, mag-e-effort kami pumunta dito. Mga ganung moment. So, ayan na nga. Ayan, tingnan nyo kung mapapansin nyo, naka-jacket na naman ako kahit umaga. Kasi nga, medyo mainit dyan, pero malamig pa rin talaga yung simoy ng hangin. So, ang lamig. Pero bakit parang hinihingal ako? Kasi nga, puro paakyat. Nakikita nyo yan, o diba? Parang may lalabas na dragon anytime. Uy! Tapos ganito ata pag bagyo, nilalamig ka na, napapagod ka ba? Pero okay lang kasi habang naglalakad ka, mararamdaman mo yung tahimik na paligid. Kahit crowded yung place, ha, tahimik pa din. Hindi siya yung super crowded. Parang may hidden spot talaga siya. Ganon. Tapos ang first impression pagdating, ayan na, kita nyo to. Pagpasok mo pa lang, yan, pagpasok mo dyan sa mga area, may mga dragon-dragon dyan. Pagpasok mo, parang may dragon agad na bumabati sa'yo. Feeling mo, pag sinasabi nilang, welcome, huwag kang maingay, ganon. So, kaya lang, hindi namin nakita yung mga mailaw dito kasi nga, alangan namang mag-ilaw, maaga. Pero may ilaw, ay nakikita nyo ba yun?
Huy! So, ayan. Sabi nila, maganda daw dito yung mga Chinese lanterns. Pero, wala naman kami nakitang Chinese lanterns. May mga stone walls at grabe yung details ha. Parang pinag-isipan talaga. Iniisip ko nga kung paano kaya nila to nagawa? Paano nila inakyat yung mga bato nito? Ano ba? Talaga bang may mga bato-bato na dito? O man-made to? Talaga, man-made siguro. Oo. Pero grabe, tingnan mo naman yung detalye, Grabe, hindi ba sila napagod sa paggawa nito? Huy! So, ayun. Hindi siya basta dekorasyon lang ha. May vibe na kwento bawat sulok. Grabe. So pagpasok mo sa loob, sunod-sunod na yan. Alam niyo dito sa area na to or sa buong place nga na ito, talagang picture-taking moments. Syempre, hindi pwedeng walang picture, no? Every corner, parang sinisigawan ka ng picture mo ako. Couple pics, pwede. Solo pics, pwede. Group pics, ay, pwede. Basta may tiyaga ka sa pag-post. At syempre, magaling yung photographer mo. Buti na lang may asawa akong magaling mag-picture. Talagang bawat anggulo, wapak na wapak tayo sa bawat picture. Ay, thanks, hubby. So, may mga spots na perfect for dramatic pose. May iba naman na pang cool lang, ako look. So, warning lang, mapupuno talaga ang gallery nyo. At kailangan nyo talaga ng magandang pang-picture dito kasi sayang talaga yung ambience, sayang yung moment, sayang yung lugar kung wala kayong pang-picture na maganda. Yan, dapat talaga ay kinakapture natin yung mga ganitong moment kasi minsan lang tayo makapunta sa mga lugar na to. Kailangan yung sulitin, kailangan yung i-document ang mga buhay-buhay ninyo, kailangan yung i-document bawat moments na pinupuntahan nyo kasi minsan lang yan, guys. So, hindi natin alam kung kailan ulit tayo babalik dyan. Syempre, dahil busy tayo sa ating mga buhay, dapat pag pumunta ka sa isang lugar, sulitin nyo na. Kailangan yung gandahan ang bawat aura ninyo, di ba? Ganon. So, ayan. Fun facts habang nag-iikot ha. Ang concept daw ng place na ito ay parang journey mula sa paghahanap ng treasure hanggang sa pagharap sa mga dragons. Hoy, may dragons ba ako nakaharap dito? So, parang hindi lang siya pang picture. Parang may pang storyline habang naglalakad ka. Yung tipong gugulatin ka ng mga dragon na to, ayan. O, di ba may kawal pang nakabantay dito? Hindi kaya siya napapagod tumayo dyan. Di ba? Kaya, mas ma-enjoy mo siya kung hindi ka talaga nagmamadali. So, kaya sabi nga namin ni Habi ay okay na yung sarili nating lakad, DIY, medyo makonting maliligaw-ligaw ka. At least, diba, hindi ka yung nagmamadali na may timeline. Ganito, 5 minutes, kailangan nyo nang umalis, 30 minutes lang po tayo dito. No. Mas maganda talaga yung feel the moment, diba? Lakarin mo lang, tingnan mo yung details, at hayaan mong gumana yung imagination mo. Yung kunwari, lilipadin ka ng mga dragons at ililipad ka papunta dun sa pinakatuktok pa ng pinakatuktok. Diba? So, honest reaction, so worth it ba? Abay, oo naman. Pag hindi ka naman nag-enjoy sa ganyang lugar, ay ewan ko na lang sa'yo. Yes, talagang worth it. Lalo na kung gusto nyo ng kakaiba sa usual Baguio spots. Napagod ba kami? Medyo. Nalito ba kami sa simula? Abay, oo. Pero hindi naman masyado. Pero masaya, abay, sobra, mare. So, ito yung klase ng lugar na mapapasabi ka ng, buti pinuntahan natin to. Buti ito yung unang pinuntahan natin. Buti kahit naligaw tayo, nagpunta tayo, ganun level. Kasi kung hindi namin to makakwento sa inyo ngayon. O, diba, yung mga ganyang klase, worth it yan. At alam nyo, habang naglalakad-lakad kami dito, so, na-realize ko, ang daming realization. So, itong Dragon Treasure Castle, ito yung parang treasure ng buhay. Life update, life motivation. So, alam nyo, parang buhay ang Dragon Treasure Castle. Kailangan mong lakarin, may challenges, may tatakatakot na parts, pero sa bawat hakbang, may treasure kang matatagpuan. Hindi lang ginto, kundi karanasan, experience, tawa at kwento na maaalala mo habang buhay. Kaya huwag matakot sa journey. Baka ang pinakamalaking treasure mo, nasa susunod na hakbang lang. Huy! Diba? So, dragons ng buhay. Sa bawat dragon na makikita mo dito, iisipin mo na parang fears or challenges sa buhay. Hindi mo kailangan labanan sila agad. Pwede mo rin silang tingnan, kilalanin, at i-enjoy ang journey. Minsan sa pagtawa at pagpicture lang, matututo ka rin. Na kahit may takot, pwede ka pa rin maging masaya. At isa pa alam nyo, always remember that life is a lot like exploring Dragon Treasure Castle. May twist, turns, konting takot, pero puno ng saya and surprises. Kaya kahit minsan feeling mo naliligaw ka, enjoyin mo lang. Baka doon mo makita yung pinakamagandang view o pinakamagandang kwento sa buhay mo. At alam nyo guys, diba, ang dami kong life lesson. So, alam nyo guys, habang nag-iikot kami dito sa Dragon Treasure Castle, naisip ko bigla, parang buhay namin to ni Habi bilang bagong kasal. Uy! May mga dragon sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, yung challenges, unexpected moments, minsan nakakatakot pa nga. Pero sa bawat hakbang naming magkasama,
Natututo kaming magtulungan, magtawanan kahit stressed, at enjoy ang journey. Parang sa castle na to, hindi mo agad makikita ang treasure. Kailangan mo munang lakarin tulad ng ginagawa ko dyan. Mag-explore at minsan magkamali. Pero kapag magkasama kayo ni partner, kahit gaano kahirap o nakakatawa yung sitwasyon, lahat ng moments ay nagiging valuable at talagang ite-treasure mo. Kaya sa amin ni Habi, life lesson today, sa marriage tulad ng adventure, hindi laging madali. Pero mas masaya kapag magkasama kayo sa bawat hakbang, nagkakatulungan, at natatawa kahit sa gitna ng challenges. Oops! Eto naman tayo sa aming second adventure ng araw na ito. At welcome back again! Again! So, dito naman tayo sa episode na to. Medyo iba naman ang vibes. Hindi pwedeng yung cute at dragons lang. Konting history at konting kilabot, sabi nila. So, ayan, kasama ko ulit si Habi and we're ready to explore the Diplomat Hotel. Sikat siya kasi sa history, sa architecture, at sa mga kwento ng mga paranormal. Totoo ba yun? Pero chill lang, promise, tawa pa rin tayo habang nag-iikot. So, ayan na, let's go! Nakikita nyo ba yung itsurang yan? Diba? Parang nakakatakot nga naman ang itsura. Pero sayang, hindi pala pwedeng pumasok sa loob. Mas maganda sana kung na-explore din natin yung loob, diba? Kasi parang last time na pumunta ako dito, kasama yung mga kaibigan ko, umakyat pa kami sa taas niyan, pero ngayon parang sinarado na nila. Bakit kaya? So alam nyo ba na ang Diplomat Hotel ay dating summer retreat ng mga European sa Baguio at naging hospital during World War II, sabi sa aking research. So after ng war, it was abandoned for years, kaya hindi nakakagulat na may mga kwento ng mga ghost sightings dito, diba? Tulad ng mga pinapanood natin sa Jessica Soho, ganyan. So ang buildings ay may Spanish colonial architecture at napakalaki ng compound. Perfect talaga kung mahilig kayo sa old school photography at cinematic shots. Pero sa paligid nito, makikita nyo na napakadaming puno, may mga flowers, at ang dami pa rin talagang pumupunta dito. Sabi ko nga, talagang pinupuntahan nila, kumbaga ganyan lang naman yung itsura niya, hindi ka naman makakapasok sa loob. Siguro talaga yung picture taking lang din naman talaga yung habol. At syempre, mapuntahan natin yung isa sa sikat na tourist spot dito sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Kaya mga kalamig-lamig nga naman talaga. Wag lang puro selfie. Tingnan nyo rin natin yung mga details ng walls, windows at gates nitong ating Diplomat Hotel. So, ayan. Makikita mo talaga dito yung sayang di nga namin makita yung mga para may grand staircase daw dito Wala na, hindi na namin makita. Hanggang ganyan, sulep-sulep na lang tayo sa mga bintana, selfie, ayan. May mga hotel rooms daw kasi dyan sa loob na inabando na. Medyo creepy nga naman kapag iyon titingnan, papasukin. Napaka-photo worthy niyan. Wag lang magmadali, maglakad, pakinggan nyo ang ambience. I-feel natin yung kwento ng bawat silid. Hindi natin makita yung silid. Ayan, may mga, ganyan itsura niyan. Ay, buti na i-zoom natin ng konti, diba? So, syempre, dun sa outdoor area naman, yung mga pinakita ko nga sa inyo kanina, may mga view ng mga Baguio Valley. Kitang-kita mo naman talaga dito yung, tingnan nga ulit natin yung mga details nito. So, para talaga inabandon na talaga yung hotel na to, no? Talagang parang hindi mo na talaga siya pwedeng pasukin sa loob. Kasi siguro, baka naman medyo delikado na rin sa loob. Kasi hindi na yung ganun katibay yung loob. Kaya, sinarado na talaga nila sa mga turista. So, dito naman sa labas, diba, ang ganda rin naman, perfect spot din yung mga landscape shots nila at konting fresh air. Ang dami naman pagkain dito, sinasabi ko sa inyo. Pagdating nyo talaga sa Baguio, hindi ka talaga magugutom. Kahit saan ka pumunta, kaliwa, kanan, sa silangan, ganyan. Lagi may pagkain, may mga souvenir areas pa. Pwede kayo mag-picture. Hindi talagang pwede. Meron pa nga ditong mga kumakanta-kanta Yan, talagang parang pwedeng pang date talaga yung lugar na to. So, yung hotel kasi ito, tinatawag na ghost hotel ng ilan. Pero chill lang, di naman nakakatakot. Lalo na kung kasama mo yung jowa mo. So, perfect for those who love a mix of history, photography, at konting kilabot na fun. So, ayun. So, ayan. Dito nga yan sa may labas din naman. Tingnan nyo yung aking nasa likod. Ang ganda ng mga pine trees, diba? So, wag ka lang talagang, kung medyo takot ka sa heights, wag ka na lang tumingin sa baba kasi malalim siya. Ayan. Pero ang ganda talaga, promise. So, kung may matututunan ka sa Diplomat Hotel, parang life din. May history, may kwento, may challenges, at minsan nakakatakot. Pero kung hahanapin mo, makikita mo rin talaga yung ganda at uniqueness ng bawat moment. Para sa amin ni Habi,
magkasama sa adventures, sa fun, konting kilabot, mas masaya at memorable ang bawat experiences. At eto na nga, pagpunta naman namin ng Mines View, hindi namin naabutan yung Mines View kasi ang dilim na. So kumain na lang kami nitong bulalo dito sa may katabi ng Mines View. Hindi na rin namin naipakita kasi madilim na nga. Bumalik na lang kami kinabukasan. At abangan nyo yon sa part 4 ng aming Baguio experience. So, tingnan nyo, madilim na nung part na yan. Pauwi na kami niyan sa aming hotel kasi grabe nakakapagod yung ginawa namin maghapon. Kasi, dalawa lang yung napuntahan namin kasi naman sobrang traffic din. Kasi, ano bang araw na yung araw na yan? Parang Sabado na ata nung time na yan. And, ang dami ng tao. So, ito yung hotel na napuntahan namin. Malapit siya sa 7-Eleven. Tapos, malapit din siya sa mga kainan. Sabi nga namin sa inyo, 5 minutes walk lang daw ito sa Burnham Park. Pero parang hindi naman 5 minutes sa amin. Parang lagpas-lagpas. So, ayan yung Hotel Vivo na tinuluyan namin ng 2 nights. Yan. 2 gabi kaming tumuloy dyan. So, ito, yan, akit tayo ng elevator kasi syempre nasa 5th floor ang aming tinutuluyan. So, this is the end of our day 2. So, part 3 ng aming Baguio moment. So, life lesson, enjoy the moments, embrace the surprises, and value the people you're sharing the adventure with. Kasi sa dulo, ang pinaka-memorable sa buhay ay hindi lang yung kung saan ka pumunta, kundi kung sino yung kasama mo habang nandun ka. Thank you guys for watching!